Okay, so hello class. So today we're going to be continuing part 2 ng series sa ang plus database sa integrative programming using PHP. And then kanisad nga part ato na ning designan once mahuman na ta sa tuang like kanitanan like mahuman na to ang full operation sa CRUD niya sa database pod. Pwede na to designan na to ang website, and then we're going to be moving on sa unsa ko na siya pag-host like online atong website. Okay, so first na tong agenda karon is ato tong i-fix ang katong duplication bug. So if naka-notice mo, we have the customer name. Let's say nag-add tag bagong product quantity niya, set tag process like let's say completed, and then we add the order. Then if we do a refresh, then we confirm for a submission. That means mag-send na po siya another form padung sa atong kaugalingon nga index.php. So mag-create siya bag-o, mag-create siya another one. So nag-send siya bag-o, as you can see, another na po nga submission. So tungod na siya ni class. So we have this add order button, no? Kani atong form. So on submit kani siya nga form is wala siya specific nga padulungan kundi ang kanipod ang index itself. So mag-send siya sa kaugalingon, mag-send siya sa index.php og form niya, mora po iyang i-process. Now for ana, if ato i-refresh, mobalik na po siya send og bag-o nga form ato na po sa index, the same yung morning duplication bug. So para mausab ni siya class, ato lang ning wag tango ni siya, no? So mag-create og bag-o nga add handler like array, mag-create og add.php. So unsay na nato diri sa tong index.php like kaning mo add siya, atong ibutang adto sa ato ang add.php. So siyang i-control X, and then there is add, actually paste, open sa tag PHP block, ako paste. Of course ay kalimot sa atong connection. As you can see, na-error siya because wala na to na-add atong db.php. Okay, so nato siya save, and once that's done, okay na. So ato lang ipabilin ato ang read nga read ay ato ang select all from orders nga query, kay mo na siya nag-feed og data sa ato ang table. Okay? So now ato na sa tong balikon diri sa tag index.php nga instead nga mo send siya sa iyang kaugalingon, ato na siya mo send sa add.php. Okay? So ari diri ta sa ito sa igbaw. So butangan na to siya diri og action, no? So post niya action that niya to send sa add.php. Ito save. So this means nga ang kaning form dili na siya sa index padung kundi ato na siya sa lain nga page na add.php. So ari siya padung. Ya si add.php na mo na siya mismo ang mo add. Okay? So once that's done, ato siyang ato siya i-save, niya ato siyang i-check if okay na ba. Okay, so let's add a new customer. Let's say Charlie. Product name, unsa may product name nga iyang gi-order. Let's say nag-order siya og kanang keyboard. Nya, nag-order siya ko sa keyboard. So pending pa siya, so mo siya i-add to order. Okay, ni-error siya. Wala siya na error. Wait a minute. Okay, wala man siya error, pero blank lagi. So si add.php, okay, dapat si add.php mo redirect siya balik sa to ang page, no? So butangan nato siya diri og header, ang location. So ni-add siya pero dapat i-redirect ta niya balik sa tong index.php. Nya ato lay exit. So siya i-save. Balik. Na-add na ba? Ay, wala siya na-add. Now siya add to order. Dara.
So nanatay duha, balik sa na ako ako lang ikaw balik again. So let's say another name like mag-add ta og Ryan, double R, kung lang to ng R. The product name is going to be nag-order siya og tomato. Nag-order siya 5 ka tomato. So processing na siya ato i-add. Okay, na-add na siya. Yato siya i-refresh. As you can see, wala na to. Ang atong duplication bug is na-fix na. Okay, so once that's fixed, we can then mag-add na tag bag-o nga mga buttons like ato na tong ma-explore na ta sa kung saan siya pag-edit as well as pag-delete sa ato ang form. Okay? So mo ni siya. Let's go. So mag-create tag bag-o diri nga file, gitawag ko na siya edit.php. Nya sa edit.php, so atong buhaton is gamiton na to ang ID. So first is kuhaon sa nato ang ID gikan sa parameter. So dapat sa tong index, kaniya tong index diri mag-create ta diri og actions nga column. So natay status, magbutang sa data diri og action. Kunya suwatan na to diri sa PHP diri. Mag-create og bag-o nga table data. And so sa table data is mga ahref. So ano siya is padung siya sa edit.php. So diri siya padung. Yung pangalan is edit. Okay? And then specifically atong i-add sa yang atong i-add sa yang parameter dire like sa URL. Itong atong question mark, ang ID is going to be PHP nya echo nya kuha na to ang ID. So kani siya row ID. Echo the row ID parenthesis yan na. Okay. Unya mag-create na ta diri og another nga mag-create another nga mura siya divider. Nya kani siya is para ni siya sa delete button. So a edit delete po niya delete.php nya ang the same na po sila sa delete nga imo gyapong ipasa ang ID ari sa to ang sa ari sa parameter. Now as you can see, edit.php question mark ID equals ang katong ID ang mismong ID atong gibutang. So kani siya nga block, kani siya nga code ID ang iyahang i-send. So this means nga edit.php maghatag siya direct parameter like diri sa igbaw nga edit.php nya question mark unsa nga ID nya ato tong gamiton ang katong ID kan sa parameter para pangitaon nato ang katong specific nga row sa or specific nga product ni mo to tong i-edit. Okay? And then also diri sa delete.php kani pwede ta ni butangan diri og kanang function like pwede ta let's say on click pwede na to magbutang og confirm nga pwede ta rin magbutang og confirm nga dialog like mayon ta nga mayon ta sure ba ka, are you sure you want to delete this record na. So like in a case lang ba nga kuan gali ay sa edit mo din ito balik kani siya delete nangyari ta sa tong delete. So sa tong delete href delete equals row ay wait arita dire ahref delete on click na save. So meaning nga okay kuan so di ba as you can see na tay bagong actions. So edit na to mo siya sa edit nya as you can see sa iyang URL iyang gi-appeal ang ID sa katong specific pod nga row. So for example
kani siya nga row na siya ID nga 8. So dapat kung imo siyang i-edit, ang isuwat pud nila nga ID is 8. Same pud sa pag-delete. Pero ipindot niyo i-delete, muhatag pa siya og confirm dialog dire, imo ba siyang i-delete? Are you sure you want to delete this record? So if yes, atong i-send ang data adto sa ato mo call ta sa ay ato i-call ang katong deleted PHP nato niya ato na to i-delete ang kaning specific nato nga kaning URL. Okay, so as you can see wala pa man tay delete that PHP, so mag-create sa ta. Okay, so balik ta sa tong edit.php o niya ato na ning tarungon atong edit.php. So first is we need to load the current record. Niibutan na to sa form. Okay, so we have to include the db.php, and if so our class is mag-introduce ko ninyo another special variable sa ato ang PHP, no? So first is kuhaon na to ang ID gikan gali sa ato ang URL dire. I-edit na to, kuhaon ni nato na if naa gali siya unya numeric pud siya like number siya, specific number mo gid niya to ang ID. Then if good siya, ato na ta mag-initiate sa mangita ta sa katong ID niya ato dang i-edit. Okay? Pero if wala gali minta og record not found. Okay? And if ang kaning ID, let's say lahi ni siya no, let's say dili siya ID like words siya ba? Utakibaw. Yeah, if words siya, muin siya ta invalid imong ID nga nadawatan or invalid atong ID nga nadawatan. Okay? So ato na ipaibaw dira. So suwat na diri natay variable nga is set. So this is a variable gali nga maka-determine if ang imong specific nga variable nga need kwaon is naa ba jud, like nag-exist ba. No, for example ato ang ID gali nga variable, if atong variable is nag-exist, then mukuan siya, mo return siya true. If wala gali, then dili pwede. So if is set niya ato i-get, so let us get the specific ang ID gikan sa to ang URL. Na if is set if wala day kanya or is numeric ang ato ang get ID na if na ato ang ID or if numeric kita ang ID, then nato ibuhaton. Okay niya, pero para mas madali ni siya ato lang siyang balihon. This means nga butangan nato siya og kani parenthesis. Ang pasabot ani is if wala atong ID or if dili numeric atong ID, then may nga natagkalit. Oops. Ato i-close ang connection and then may invalid ID. So, if inani, mingon siya invalid na this because atong ID diri kay dili man siya number, di ba? No? So dili siya number, so invalid ang ID. So mingon siya error. Dili ka pwede makalusot sa next na to nga line sa next na to nga code. So dili na. Pero if valid gali siya, let's say ang ID na to nga is 8, kana. So nawagtang atong invalid ID, then mo-proceed na siya sa next nga line of code kay okay naman siya. So i-proceed niya sa line of code. Next na tong line of code is ato nang kuhaon ang katong ID. So kani atong ID dire, kuhaon nato inya ato i-store og ato ang kaugalingon nga variable. So natay ID pod nga variable dire. Niya since atong ID is naka-string man siya, ato siya siyang i-parse into int. Niya let us get our ID. Okay? So ato lang siyang gibutang ato ID ato siyang gi-parse into a numeric gyud nga ID like integer ID kay mao na tong gamiton. Now let's create a statement. So ato na ta mo connect sa ato nang sa ato ang database no mo connect nato sa database. So MySQLi underscore prepare. Okay. Now let's do of course atong connection atong ibutang dire
Then unsa tong query? So select sa query para maka-select ta sa kaning specific ID. So let us select all from orders na tong table where ang atong ID is specifically kani siyang ID. So ato siyang parameter and then ato tong i-bind, no? So MySQLi underscore bind params, MySQL statement stmt underscore bind param kana nya unsa nga specific statement, so kani siya nga statement ato i-bind nya unsa siya nga data type, so int, so kani siya ato siya i-bind, di ba? So atong ID is integer man, so ato siyang specify po diri nga I, like that means integer nya unsa nga kuan, unsa nga variable ato ibutang or unsa nga value, so mo na siyang ID. So after na is na-bind na nato, then ato na siyang i-execute mysqli underscore stmt underscore execute. Ito is i-execute na ato ang stmt. Once na-execute na tong stmt, we can then get the result. So ato siyang i-store ang result diri. So mysqli get result mysqli underscore stmt underscore get underscore result, then stmt. So unsa ka statement nga anya after na is ang order. So i order ang kaning specific order mo na siya ang pag-fetch na to. So mysqli.fetch underscore fetch assoc associated. So muni nga result iyahang gi-return gikan sa ato ang result. So the same ni siya sa atong mga practice gali. After na is ato na ding i-close tanan. So mysqli stmt underscore close nito i-close ato ang statement para dili na siya magamit sa kinsa once nga nabuhat na iyahang, like once nga nabuhat na niya iyahang kuan ba iyahang trabaho. Okay, so after na is arinta. Okay, so if ang ato ang kuan, if atong order na dili, if wala tay order, if order is walay sud or wala tay nakuha nga response or blanco atong order, meaning ta record not found. But if all is well, okay, so there's a edit PHP, okay na ni nanatay ato ang edit, and after ni is mag-create na ta og ato ang mag-create na ta sa ato ang form. Okay, so kanina siya nga form, ari na to i-create boss. So let us okay, edit. So edit order. Yeah, there's a body but natag h1 edit order. Yung mag-create na ta diri og form. So form action. So mag-create na lang ta diri og additional nga kuno, mag-create og additional nga okay, so ato lang ning the same na ni siya og kanang the same siya og kun gali class, the same siya og pattern sa tong add. So naatay index.php which nag-show siya form sa pag-add. Pero ato niya essence yung add.php nga mo na siya mismo ang mechanism para mo add sa tong PHP. Ay mo add sa tong database sa atong form. And then at kani atong edit.php, ang iyang buhaton lang is iyang kwaon ang katong specific nga ID, like iyang details. For example dire, arita no atong balikon ha. For example, gananin mo i-edit kani kang Ryan, so 9. So i-edit nimo, mo show siya sa 9, kung iyang buhaton dire sa edit.php, yung ning gitawag. So yung buhaton is kuhaon sa niyang ID, iyang i-check if valid ba yung ID, niyang gi-store ang ID dire, niya itong i-kuhaon ang
every data gikan sa katong ID. So ikuha niya sa katong data sa katong ID, iyang gisud ani. So iyang gi-fetch ang associated nga iyang mura siyang nag-fetch sa object ba niya. Kaning atong object is kuan man siya like uh, mga kuan siya like daghan ni siya. So mura siya array. Array gini siya, no? Yeah, after na is ato siyang kani atong edit order nga form. So atong button is mag-show ta direct form. Nya naka-prefill na ta sa details atong order. So dapat for example ari kami ka Ryan, makita na to, edit na to, makita na to ang customer name is Ryan, tomato quantity and status unya mo to siya to ang kuan edit. So pwede na to makita ang unsa tong need edit. Okay? So mo na siya. Okay. So again ha, nagload ra ta atong kwaon diri ato ang need edit no gikan sa katong ID nga atong na-receive niya atong kwaon ilang details niya atong i-show ilang details diri para mo to siya i-edit. Niya after na is ato ang form array i-submit na to sa lahi na pud nga actual nga tig update. So ato na butang update.php. So ari na to i-send. So oops, ari balik ta sa tong edit. So update.php na. So para dili ta maglibog, pwede na nato usbon ang name ani like edit form.php. Unya si index dito sa iyang edit is mag-send siya ato sa edit form.php na. Okay, so once that's done, ari na ta sa to ang form. And of course, mag-set ta sa iyang method na post. Yan na. Set na. Yung karon class is ang ato ang i-edit nato. Uy, pa na siya na save. Oops, sorry. Wala pa na ako na save akong edit form as well as index. So dapat i-edit nato, mato siya sa edit, mato lang siya sa edit.php. Mo mi siya dapat, diba? Edit form.php. Wait, anong wala siya niya to? Okay. Edit dapat ari siya sa edit form. Oops, kung i-save. See? Monta ni siya. So, wala lagi siya ni kuan lagi ni update ahref edit form.php edit form. Okay. Okay, maybe need lang na siya og time para maka-kuan. Dara okay na. Need ra siya time para mo reload. Okay, so okay na siya. So atong buhaton diri is mag-create na lang ta. Now karon i-edit na to. Ato lang i-hide ato ang ID. Although nindot siya i-edit na to sa tong form. Murag no need man nga ipa-edit na niya tong ID. So ato na siyang i-hide pero labot kay pud siya sa form submission. Ato lang i-add is kaning customer name, tomato, product name, quantity and status. Wala lang siya to ang ipa-edit. So let's put an input type. Di siya text kundi hidden siya. And then a name is muna siya tong ID. Yeah, ang value sa tong ID is photo na to php. Yeah, echo order no gikan gikan sa kaninga order. So order yeah, specifically ID. Okay? Afterwards, next na po is mag-create ag label para na ni sa actual na to nga kuan. Pero gyapil lang gid nato ato ang kuan na atong hidden nga ID kay dili man nato need pa edit, mora man na siya. Kay dapat i-submit na to ani sa atong update.php, appeal gyapon ning ID. Although din siya makita pero sa submission sa form dapat siya labot gyapon. Okay? So label for this is going to be the customer name.
Okay, and label 4. Para na siya sa to ang label 4 ay wala. Ay na lang na. Gago na lang ta. Label 4. Label. Yan, buta ka na lang ako BR. Uy, huwag tong. BR. Okay. Next is input. So input type text. Ang name is customer name. The value is ang value na to is PHP na niya echo at order is customer name. Huwag kalimot sa semicolon. Save. Once sa save, ay wait. Uh, okay. Okay, so okay na siya. Pero atos ang sudlandaan no. Ang ato ang kuan input. So atong input type na siya suwat daan. So mo ni siya. Nya ato lang ning i-make sure nga dili siya bungka gali. So suwatan na to siya og kuan HTML special chars. Kanya ito isod ato ang pinisilo. Alt Z. So kani siya. So atin silang isod. Okay. Okay. Na. So na natay label niya input. So bali murag i-prefill na to ang customer name ba sa input field. No, ko ako siya i-save. Ibalik to sa tong edit form. So as I can see, pwede na nimo ma-edit si Ryan. Nakuha na nato. Do ang ID wala na nakita, part gyapon siya sa form. So next is para next sa uppat. So next is product name, quantity, and status. So atong status, yan na na kay lahi man to siya kay dapat drop down man to atong usbon. So first product ay wait mo save ko dra. Product name. Value is product name. So product name po na siya. Dili po product name. Okay. Afterwards is ang quantity. Yung quantity is number mo siya like dapat numeric po ni tanan. So quantity input type is number. The value is going to be for the quantity and mo po ni siya to ang isuwat dili. Save. Nya after na is ato ada yung kuan sa to ang status no. Status. So dali mag-create og select. Unya so the select is katong mga option. So select name is para siya sa status. Nya wala lang tay ID, no need ra na. Nya option value is natay pending, processing, and completed. So, pending unya mag-add ta diri og kanang mag-add ta diri og ternary operator. Ay ternary ba to? Basta mag-add lang ta diri og murag gamay nga condition gali. Mag-add ta ternary operator if unsa toy like unsay status nga naa ba, for example kani ka Ryan ang status sa iyang tomato kay processing. So kung unsa man toy if the same mga to ang kuan, if let's say nata sa part nga processing, mo to siya ang selected nga value. So for example there is a pending, if pending to nga Ryan, if the order status is equals to kaning value na to nga pending, then mo to siya ang selected. Okay? So mag-create na ta diri og simple nga decision PHP. Now if ang atuang order, if order nya sa katong status is equal to sa ato pod nga value like pending,
Then ang atong selected, so selected na tong option. So mo gawas na ta og result ayo dili. Ang magkuha na ta, mag suwat na ta diri ang iyang giselected is ang pending. Okay? Selected pending, yes. Okay, I think okay na siya. Okay naman siguro na yun. Ato na sing i-add ning uban pod. So, echo selected. Selected. Feel na ko na ikuwang. Selected. Ang selected na to kay pending. Okay. Na. Wait. Alright. Okay. So, same po na siya sa uban. Pending processing and completed. Okay. Okay, save. Ayan, next is create a button. Type niya is mo submit siya. Nya, update order. Kanya, pwede ta diri ka mo cancel pod. Let's say gana kay cancel. So, balik ta sa atong index at PHP. Nya, cancel. Ato siya save. And ato siya balik. So, edit. Dira. So, status pending. Status niya kay pending, di ba? Ay, wait. Dili lagi siya mo lagi. Uy, bali lagi na to customer name, product name. Wait. Nakalimot tag butang og BR. Butang nga na to BR ato. After sa itong mga input, BR din. BR. Para na siya sa space. Sa itong label, customer name. Okay? Dara. Wait, yung status kay... Wait. Ato ni tarungon dapat. I-edit niya na na yung musuwat nga selected is kanang pending. Wala pa din ako nausab. Okay, balik. Edit. Processing, dara. Okay na. So, itong processing, itong currently selected is, ano siya. Okay. Muna siya. So, that's good. So, para mas makagets mo niya, so, kaniya itong option is, napo na siya selected kani siya. Natay selected nga property sa kani nga tag, sa kani nga element. Na atong gi-check nga, if ang ato ang status, like sa database, ang status niya is let's say pending, ang selected na to nga option is kadto pod ang pending. Na mao po na siya ang pasabutan. So as you can see, okay, cancel. Let's say kani kang Charlie. So iyang status kay pending. I-edit na to.
ang kaniyang 8 nga ID pangitaon to siya kanya ang iyang details sa iyang order details i-pre-fill to the like kung say customer name gisuwat niya sa input ana as well as sa status mo na yung gi-check. So since ang pending the same man nato, so ang selected nga status kay pending na pod. So we can then update order and cancel. I-cancel na to, balik na sa taning form. So update order, let's say kaning Ryan usbo na to iyang quantity nanaghan na iyang order ato siya ayan na let's say 5 lang gyapon pero pen pros kuan siya completed na. So ito i-update, di pa ta pa-update because we need kaniya to paning add no. Mag-add pa ta diri sa tong update. Okay, so ari na sa tong update. So the same gyapon ngadto nga kuhaon na to ang ID kanya mag-create ang taog kanang kuhaon na tong ID gikan sa katong form katong hidden gali part gyapon to niya. So ato tong kuhaon and ato nang i-update. So mag-run na tag query nga update. So para madali ato nang kuhaon na to ang add. Yeah, copy lang na ako, i-paste na ako dire. Niya ako i-add dire ang ID. The ID is going to be teleparse for sure. Post okay equals post siya. Yeah, ID siya. Okay, and then we can then also add murag mag-atag validation. If na siya niya dili siya equal to 0, then okay ra. So same po diri sa tong customer name. If na tong customer name and dili siya empty, and if ato ang product name is dili po empty, so same siya dili sila empty. If naa niya dili empty, okay. Save. And we can then also do kani atong add if ID is greater than 0 and customer name mo na mo lang kuan the statement MySQL pair. So instead of insert into, ato is update orders niya to is set na to sila customer name equals sa katong parameter ay ako lang i-con ay sakto naman din eh. Ay ato lang ning i-alt W para ay alt Z para makita na niyo. So update order set customer name equals unsa tong i-set nga bag-o nga customer name, comma product name equals unsa pud nga product name. Si quantity pud unsa pud nga quantity. And ang status is unsa pud nga status. And ang values is naghanatag values. So the same ra gyapon. Update set wala na ning values kay sa tinuod na to nga kuan wala na siya. Kaya atong pangitaon dira is unsa man nga ID. So tangon ko ni siya where ID equals question mark. Ana. So this means atong i-update ang orders nga table niya ato is set ang customer name sa unsa nga customer name, product name sa unsa nga product name, quantity sa unsa nga quantity, product and status sa unsa nga status where ID is equal to unsa nga ID, like kani nga ID. So kung kinsa nga ID na. Ato i-bind param niya kaning ID apil naman ni siya. Dili. Dili. Wala labot ng ID sa tong i-bind. So, una is, unsan siyang una? So, this is a string, integer string. So, string, integer string. And then, lastly is another integer. Kay, integer mo na itong ID. So, customer name, product name, status, and lastly is the ID. So, by order siya class. And after na is balik na save. So ito check if mugana ba ka ni. Let's say arita edit na like ang Ryan from processing to completed update order and processing lagi gyapon balik basig wala na ako na save. Update orders
Wala lagi siya na save lagi. Balik. Edit. Ako siya completed. Update order. Ay wait, wala lagi. Wala siya ni kuan. Basin sakto man sad siya no atong form action is adto sa atong updated PHP. So kani okay. SSI customer name, product name. Basing natay error. Oop. Wait, ilahi ito na ito. Anong wala siya ni-update sa status? Tomatoes. Wala siya ni-update lagi. Dapat i-update niya. Ato na siya ipasa sa updated PHP. Pero wala lagi no. Wala lagi siya na siya. Lagi siya ni-update. Uh, Nakasiguro tayo error nga na wala na bantayan siguro dire. Status. MySQL prepare status equals question mark. Okay, wait. Ay, sakto man. So, question mark. Where ID is equal to question mark. Sakto man. Customer name, product name, quantity, status, message environment, customer name, product name, quantity, status, and lastly isang ID. Prepare statements. Okay naman sad siya. Ato dahil balik sa itong edit form, basig mo ni ang problema dari ba? Index.php cancel update order submit. Okay. Dapat i-send niyo yung ito so on. Wala lagi na send. What? Okay, nga naman na siya. Update. Okay, wait sa class. Ako saan i-debug? Oops. Okay, so ato ni siya i-debug. Okay. Huwag po na ako nakuha da. Okay, so first let's mag-put sa tadri og echo. Niya, mag-create something before ay ato sa i-capture unsa to nadawat gikan sa edit form.php. So let's do re and print ito i-print ato i-print ato ang post tanaw na to unsa to na receive gikan sa ato ang edit form ay ako sa exit para siyang okay. Okay, so naka-receive to ginani sa panikon.
So naka-receive ta, wait a minute. Allah, body ay kay atong gisend is product pero product name siya dapat dili siya product mo di itong save class. So sa atong okay, ako lang delete. So naitabo kay atong product name walay sud. So that means nga wala ta nakaabot ani nga kuan kay wala may sulat tong product name. So ari sa tong edit form dara to problema. So dapat product name na siya itong i-send nga input. So ato day balik okay. Okay, ato siya balik class. So let's say ito yung niya completed. So update order hopefully completed na siya. Uy, ano naman eh. Lagi up. Balik. Completed update order and finally. Finally okay na siya. Ito po yung quantity 8 update. Finally class okay na gid siya. Okay, so moro ditong problema wala ni match ato ang gisend nga ko ano wala siya ni match. So dapat i-match gid nato. Okay, sige, continue na ta. So next na to is ato ang delete. So ato ang i-address ato ang delete is I think the same lang gyapon sa ato ang pag-edit aniya aritas tong edit form ay wait dili sa tong update. So ato lang siya i-copy niya to i-copy niya ato lang i-paste sa tong delete. So ato siya i-paste. So atong button diri is ay wait now I think nasa to atong kon is set kani na lang no kani lang siya atong button ito lang nang i-copy kani siya ito siya i-copy delete na duha siya ka-include now if iset na to ang ID kay naman ang kwaon yung numeric pa gyud so ato siyang kwaon o niya then let's do this ay wait para madali ano na lang ato like tanawon if naabatanan if natanan or numeric siya then we just do directly kani siya okay so we can then just delete from orders where ID equals kani siyang ID and I think that's it so no need na ta ni kay nagkuha man ta ato kay execute naman largo yeah, header location that index set page that's it okay so if ato siya i-delete natay confirmation and if okay ma-delete siya so ato i-delete si Ryan delete na si Ryan so si Charlie na po delete si Charlie delete na po si Asdvas that's it we're working na to ang that's our full na jud nga working CRUD so na natay delete functionality everything yan na gyud okay that's it mo na siya tanan so next na padaan is pwede ta mag-create og bootstrap version sa ato ang form so if gina to pangintuton pwede kay ta magamit og bootstrap no or if you want we can also do like pwede na ta magamit og jQuery kani guys sa to ang reset form so para madali ta ni pwede na nato gamit og jQuery so sa tong case pwede na ta magamit og sa ilang CDN gali dito sa jQuery nga website jQuery ni either mag-download og jQuery or sa ilang CDN sa to ilang CDN jQuery where is your CDN event related jQuery where's your CDN ay download na lang taning jQuery ako siya save kanya at ta sa itong docs kita na to si order tracker niya to lang i-paste
So na-paste na nato sa jQuery. So and we can then just do there is a igbaw. So let's just do a script source. Source ani niya kay mo to siya tong jQuery. Once that's there, sa ato ang reset form, sa ato reset button, kani siya. Sa atong buhaton diri ato na yung usbon. So we can then just do validate form. Pwede na na to usbon, no? Kaya siya mag-tag jQuery nga version. So ato i-call si reset button. Yeah, if maklik siya, mo-call tag function. Yeah, may ta. Ato na yung tawagon. Are you sure you want to reset the form? And once that's done, we can also do ay so atong tawagon ato ang order form niya ato i-reset. So reset. So ato ang so dili na ta ato ang reset form dili siya matawagan ni largo na lang siya button. Niyang ID na tagalan ta siya ID nga reset button. Reset button. So what this means if maklik siya mo call siya ni uy. Oops, sorry. Butangan din nato siya diri og kuan. Quotation mark for it. Valid form uy may error ni kuha nga na inog tangon na siya. Save. Balik ta sa to ang ni dapat i-reset mo-reset ang form. Okay, wala siya na-reset. Reset button, order form, natay order form, di ba? So dapat ma-reset siya. Ito sa din mag-listen sa tong document di. Basta di pwede ready. If document is ready, we can then just call another function nga mo call sa kaning function. Naka ni siya. Reset. Wala siya na-reset lagi. Wala siya ni-reset. Oy, wala siya ni-reset. Validate form. Maybe wala. Maybe kanina siguro. Same raman ta. Dara de. Modi class kaya to ang jQuery dire wala ni gana. So pwede na siya. Ako din eh magtangon daw what if okay ra wala na siya. Product name, quantity, reset. Okay, good sige day. So this is a jQuery version sa to ang validate form no. Ano. So mas dali siya. Okay, so that's it and then maybe pwede rin sa ta makakuan class. Pwede na ta mag-create og bootstrap version ani ato ang ano. So diri of course need og CDN sa atong bootstrap. Ito bootstrap kini siya. Kung ni si bootstrap niya sa tayong CDN kani. So ibutang tani siya sa ato ang igbaw. At sa igbaw na kanang siya dira save
And also ang iyahang script pod kani, yung script source is ato ni butang sa footer ni siya. Ay actually no need na siya kay para na siya sa kuan. Ako tuloy butang gyapon dira so pinaka-ubos. Okay, so once na yung Bootstrap CDN, we can then use Bootstrap classes para ma-design ang ato ang page. So sige ito ni siya panginduton di. Okay? Pero mo ni siya. Hinduton na to ni. At sa dali body. So we can then first sa may hindutan ni. Butangan nato siya og container no. So pwede itong body, tagaan nato siya class nga background niya kay light. Kung ganahan mo dark, pwede sa siya dark. Ito ang tanaw if magana mo. Okay. Wala dark yun siya. Ato lang yung light. Light lang of course. Tag light. Light siya. And as you can see, we're also using the murag ilahang pod nga font gali. Okay, and then after this, we can create a container div.container container. Yeah, after sa container, butangan nato siya og padding. Padding sa igbaw og 4. Save. And asud ani is ibutang ni nato sa tuang div. Sud nato tanan sa tuang div. So kani sila tanan isud nato sa tuang div. Especially po dato ang form. Okay. And after this, sorry, asa naman ko? Okay, natay container. Okay, this is then we can also do another for a text and ato siya is center unya margin bottom 4 kay magbutang pa ta sa 4 sa ubos. So center siya margin bottom 4 niya so sila container so kaning container responsive din siya that means nga kung iman siyang i-inspect nangayana nimo na responsive siya dili siya like paano dili siya bungka gali responsive siya so mo na siya iyang purpose. Okay, and then we can then create another divider. Mag-create tag card para sa to ang add order form. So ang card is na siya card nga like yung container and then ay card body. Nga mura na siya. So div.card. Nga butang lang tog shadow. Ay dili. Sud sa class. Shadow small. Nga butang lang sa tog MB4 margin bottom 4. Mo ni siya nga divider nya mag-create sa another divider. Okay. Div dot card body nya sud sa card body ato na to ibutang ang ato ang form ni mahipos ba niya dili man mahipos hindi to mahipos. Okay, so parang hindi siya tanawon sa nitong so makita nimo yung hierarchy ba basta tarong iyang kuan. Okay, so na natay kuan dra niya butangan sa design na to ang mga kuan no? So first is ato sa silang isud og dividers. Class is mb3 isud na ako sila sa ilang divider. Save. Yeah, pwede ko na itagaan og class atong label nga label for customer name. Yeah, class is this is a form label. Yeah, itong input tungkol sa ito siya class nga form control. Yeah, BR wala na BR no need na siya. Ito daw di.
Dira ito siya tanawon, di ba? So next is let's create another one div .mb3 mb3 ay akong dito ko mapindot ang tab mb3 tab pakpak. So just a few modifications. So the same rin tanan, so ako lang siya i-pause para dili kita sa video. Okay, so nabutangan na ako sila tanan, and then diri sa ato ang select is lahi ni siya. So ito ibutang is class. Instead of form control, we just put a form select. And once that's done, okay na. And after na is ari sa to ang mga button, butangan sa nato sila ilang container. Ilang container is let's give them a flex, display flex, display flex. Yeah, naghanap sila gap nga duha lang. Yeah, after na is kaning duha ka button natong isud ngadto. So button type submit class button. Okay. So we have to put another class button. Yeah, button sa tong one primary, so na siya color blue. And then sa tong reset button is is napud sila design but dili primary, ato lang butang secondary. So more siya gray niya pagka muted ba. Okay? So ako siya save and ato siya icon. Okay, there you go. So we have a simple, ang indot siya tan-awon nga nito siya tanaw na to ang to ang country. Next set is ato ang table. So sa atong table dali ra na tong table sa bootstrap dali ra kay tanan. So arita ano taro country. Okay. Okay. Okay, HR. Wag tangon natin magtangon na taning HR, wala na siya need. Okay, indot to na beta ni. So there is tong HR, gamit na ta diri og another pwede sa another divider. So div.class, let's create tagaan na siya og div.shadow, div.card na na siya shadow nga 4 imb or s small shadow small div kanya mag-create a card div.card ah, card body na siya. So nantay card niya card body, and then ang kaning order list ato siya so diri. Susod sila sa tuong card body ha. Okay, and then let's create tagatan na siya og card title na siya. Class card title. Nya buta siya margin 3. Dili sa datong usbon nagpadakpo na nato siya dili ay gamay-gamay lang. Nya so sa card body ato i-move ato ang table. Wait, maghimo sa tag divider sa tong table. Pwede sa table nga responsive if ganahan mo table responsive. Kanya ato na siyang i-move tanan natong table at i-move dito sa sud. So nasud na siya. Table class table. So man siya tong table. So ato na yung taraw ko nilang hierarchy para dili siya libog. Okay. So atong table pwede sa nato i-resolve na lang taning kon ba't di na ganana ni. So class is table pud siya. If ganahan mo table siya nga bordered, pwede kaayo. Table bordered. And if ganahan mo actually okay na siya kung lang ko. Sa so, itong tanawin siya yung dagbuhay. Okay, dara. Nice. So, need siya og gamay nga ko, no? Need siya og dili siya kay pilit ngadto ba. Okay. Next is wait. Where na me? Where na me? Table bordered. Ato lang siya ibutang
sa tunga daw. Ano mo tunga sa safeties. Uy, hindi siya maude. Hmm. Na 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 na. Ako lang siyang i-appeal. So ako siyang isud sa tong main container. Okay, that's it. So wala ko na save. Save na. So nasud na sila sa kanang container. Pwede if ganahan mo nga like tigana ninyo na yung murag mo siga-siga ba murag mo detect gani yan yung ganahan mo nga murag stripe siya pwede pud like kani kay gray lahi na pud white gray white gray. So pwede sa na siya niya. Butangan ninyo og kanang responsiveness ba like i-hover sa mouse mausab gali siya. So pwede sa na atong butangan sa tong table bordered align middle table hover butangan sa inyo og table nga stripe alam dira okay na siya save boom di ba o battery kayo suminti siya tanawon na okay kayo pwede sad ang kaniya to edit and delete button butangan tani sila ilahang style pod like kani si edit button sa tong edit button na to edit kani edit so si edit button echo kani dili pita or sa last part bukta na sa class nga button nya button maybe ganahan tag yellow na pod nga button warning siya kon nya sa delete edit href delete on click so sa on click man ni butangan tan diri og class button danger para red ang color and there you go so you don't need this kining pipe anymore na so ala dara na natay kon dire simple ato nya if wala tay kon if no record span no record found okay na siya problema pwede ra ta na ipa-center pod like if wala tay record ba class is text center save so let's say ato i-delete tanan no delete na to tanan delete kung wala tay records and boom so dara nga siya na records file na siya sa center so that's it that's pretty good wala lang siya natunga dyan ako lang is 6 ang call span okay that's good nice next is atong edit form atong usbon butang ta nag-edit kini atong edit form at diri sa atong edit form edit form asa na to dra body okay takan sa na siya o class bg light so let's create another divider dot container yeah, si container same for py4 anya mag-create og kanang card so div dot card card na shadow sm so the shadow is atong body div dot card body yeah so the card body is amo na siya tong form card body isa na to dara pak butang na to diha okay so same gyapon siya tanan dito sa tong edit form ay wala pa ta nakakuha na mag-add sa tagkuhan quantity ching processing add order edit para to sa edit form wala pa na ako na save uy wala lagi wait natay nalimtan atong index
ay kuhaon sa tani itong href 3. Let's copy that, butan na to sa itong edit form, gamiton sa tana, save and fresh, and boom, we have this edit order. So mo na siya. So same gyapon ganiya ato ang pag-design. So mura to siya sa Bootstrap. Dili na ako siya patas-on, but kamo na rin bahala ang sa inyo pag-design gamit ang Bootstrap, no? So that's it. Thank you so much for listening, and next sad nato karon is unsaon ni nato pag host online. Okay? So that's it. Thank you so much and goodbye. Stop record.